Ang dami-dami ko na ngang problema pero nakukuha ko pa talagang problemahin ang problema ng iba. Kagaya na lang nito, meron na naman akong problema dahil itong batang maliit tinubuan ng bulutong. Tapos umaalis-alis pa nga kami dahil may nilakad nga kami ng asawa ko, eh kailangan talaga kasama tong batang maliit dahil wala namang magbabantay sa kanya at wala din talaga akong mapapag-iwanan. Hindi ko din naman pwedeng iwan sa hipag ko dahil meron din siyang batang maliit na binabantayan. Kaya pala nung nakaraang araw nilagnat siya dahil tutubuan pala siya ng bulutong. Sa mga nagtatanong nga pala kung kamusta daw etong aking pangalawang anak, okay naman siya, na impatyo lang talaga dahil napakalakas talaga nito kumain. Eh mayat maya ba naman ang kain ay talaga naman, sino ba namang hindi sasakit ang tiyan doon? Hindi pa natutunaw ang unang kinain, kakain na naman. Simula kasi ng vitamins ko ulit yan at lumakas na nga ulit siya kumain. Malakas naman talaga siya kumain, lalong lumakas ng vitamins ko na. Kaya minsan nag-aaway kami ng asawa ko dahil minsan ang asawa ko nahuhuli siya kumain sa hapunan tapos pagdating niya kakain siya, magpapasubo sa kanya yung anak kong pangalawa. Yung tipong akala mo hindi pa kumakain, kaya sabi niya bakit daw hindi ko pinapakain, eh sabi ko pinakain ko na, sadyang ganun lang talaga ang trabaho nitong pangalawa kong anak na kapag may kakain ulit, makikikain ulit siya. Eh minsan pa naman umuwi ang asawa ko ng lasing tapos kakain siya. Eh kapag lasing makulit paulit-ulit kaya naiirita talaga ako. Kaya pag alam kong nasa inuman ng asawa ko, ipinaghahanda ko ng mga anak ko, sabi ko matutulog na kami dahil kapag naabutan niya pa kaming gising, kukulitin kami ng kukulitin. Kaya minsan talaga nagtutulog-tulugan kami. At minsan talaga hindi maiwasan na karibo kami. Talaga namang inaasbaran ko eh. Pero habang nagkakaedad naman eh nagmamatured na, hindi kagaya dati na mga immature pa talaga kami. At ayan nga, nagiging madaldal na naman ako, napapasarap na naman ako sa pagkukwento sa inyo ng mga walang kakwenta-kwenta. Eto na nga, punta na tayo doon. May bulutong nga ang aking batang maliit. Tinubuan siya ng bulutong. Tapos, pinapainom ko nga lang siya ng cetirizine sa gabi dahil makati nga yun. Tapos, mainit sa balat. Kaya pinapaliguan ko pa din talaga siya araw-araw. At dahil bulutong nga yun, nakakahawa yun. Pero lahat naman kami dito sa bahay, maliban na lang sa pangalawa kong anak, ang hindi na lang nagkakabulutong. Yung panganay ko, nagkabulutong siya, bata pa din, 7 months old. Tapos ako, 17 years old na ako nagkabulutong. Ang asawa ko nagkaroon na din, hindi ko lang alam kung kailan, basta sabi niya nagkaroon na din daw siya ng bulutong. Kaya iniisip ko baka mahawahan itong pangalawa kong anak. Buti na nga lang hindi kami natuloy sa pag-uwi kahapon dahil baka mahawahan naman yung kambal. Dahil akala ko nung una rashes lang, tapos ayun dumadami na siya, yun pala bulutong na siya dahil meron na ng tubig sa loob. Yung iba naman natutuyo na tapos may bago namang tumutubo. Tapos nung sumisibol pa nga lang, medyo irritable talaga siya at maligalig at hindi talaga makatulog ng maayos. Pero ngayon okay na naman siya, nakakatulog na siya ng maayos. Yun nga lang, alam ko talaga na makati dahil minsan talaga napapakamot siya. At eto nga, nakatapos na ako sa paglilinis at eto't nagbukas naman ako nitong mga parcel. Meron nga akong bagong panty dito na talaga naman nagustuhan ko talaga to. Pero ipangre-regalo ko nga pala to kaya ako bumili ng ganito. Nagustuhan ko talaga tong Clear Air Freshener na to kaya ito't napabili nga ulit ako ng isa. At dahil nasubukan ko nga ang Makuko diaper na talaga namang nagustuhan ko, kaya napabili nga din ako ng baby wipes nila.